Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa buong buwan ng January 2025? Pwedeng nangyayari na to o nangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Excuse me. Walang masama kung papanorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon mo. Gustong sumama nito? Oh. Ano yan? Pero ano lang talaga ako, 4. Okay? Gusto lang sumama nito dito sa king. Bakit ganito? Sino to? Maganda to eh. Bakit may ganito? Dalawa yung senaryong naisip ko. Una, may babae na in a relationship pero hindi kasal. Wala rin siya anak. Kung baga mag-a-apply siya, matatanggap siya. Ang magbibigay ng work sa kanya ay lalaki. Lalaking single. O lalaki na lang in general. Ganon. Kumbaga, ang job offer ay manggagaling sa lalaki. Boss niya ay lalaki. Masaya naman kasi matatanggap siya. Possible din, possible rin na dun sa applyan niya, may kakilala siya doon. Ngayon, kung di applicable sa inyo, sabihin natin sa pangalawang senaryo na tayo. Six of Pentacles. Sa pangalawa, may babae dito. Again, babae yung bida natin eh. Babaeng in a relationship, pero hindi kasal. Wala ring anak. Sabihin natin may anak sila nito. Magbabalik siya para magbigay ng sustento. So, magiging masaya. Yung pangalawa. Pangatlo, may pangatlo pa pala. So, again, yun ulit, yung bida, babae, in a relationship, walang anak. Ang dating kasi, for some reason, hindi ko alam kung bakit. Kung baga, tinatry niya i-manifest tong ex niya eh. Pero in a relationship siya. Di ba weird? Sa bagay, hindi siya masaya eh. Kaya siguro, i-manifest niya tong ex niya. Pero tingin ko, malaki chance na mag-reconnect sila dito.
at magiging masaya siya. Pero yung ex niya dito single eh. Anyways, ano tayo dito? So, Leo to na. Leo. January 2025. Gift change. Ano yun? So, opportunity tungkol sa change. Well, case to case basis. Sabihin natin, ang change na gusto ng iba sa inyo ay attention or reconnection. Possible. Pero malaki ang chance na yung change ay masaya. Okay? Kumbaga, mas-surprise kayo. So, sabihin natin may nakaaway kayo. Possible pa pala ang reconciliation. Kung ex to, di reconnection. Celebration to in a good way. Change na maaring mag-cause ng celebration. Ayan. Sabihin natin may tao na masungit. So, baka biglang bumait. O pwede rin tong unexpected visitation, yung change. At yun yung gift. Kung yun ang wish, di ba? Visitation. Whether kayo mag-visit o may someone na mag-visit sa iba sa inyo. Actually, relocation ay posible rin. Relocation, evolution. Pero kung sakali man na may change, tingin ko makakapag-adapt agad yung iba sa inyo. Dagdagan natin. Principal. So, babae to. Principal 2. Journey. So, dalawa lang yung pwedeng case dito. Pwedeng kayo mismo yung mag-journey kung babae yung nanonood. Kung lalaki, di yung kakilala nyo o someone na malapit sa inyo o person nyo mismo ay magta-travel. Basta may babae dito maglalakbay. Ngayon, ibang case. So, ano kayang pwede pang mangyari sa babaeng to? Ano pa ba pag-journey? Bakasyon. Baka magbakasyon siya o may someone na magbabakasyon papunta sa inyo, babae. So, case to case basis. O baka bumili siya ng sasakyan. O mag-try siya ng something new. Sabihin natin may nilalakad siya. Pinoprocess. May movement na, gano'n.
Sabihin natin nagpo-procrastinate tong babaeng to. Hindi na siya magpo-procrastinate. Feeling stuck. Eto, may progress na. So, case-to-case basis. Pero malaki chance. Teka, January, no? Pwede rin kasi itong business trip eh. Oo, pag-unwind. Pag-travel para mag-unwind. O sabihin natin busy siya. Naging busy. Na parang ine-encourage na mag-take a break. At gumala. So again, dun na naman tayo babagsak sa unwind. Pag-unwind. Anyways, punta na tayo dito sa huli. Pero babae lang to ha. Babae din kanina, babae na naman. Pero dito, walang description kung single, in a relationship, may anak, kasal, wala. Dito lang mayroon. May pag-asa. Ano yun? Memory. Ang dating sa akin, may pag-asa ng reconnection mula sa taong hindi na nakakausap o someone from the past. Kasi ito magmumukha ng past eh. Hope, past. Parang magre-relieve. Tama ba? Relieving. Ano ba yung English? Relieving ng nakaraan. Ayun. Parang yung mga tao sa nakaraan, kumbaga may pag-asang mamit ng iba ulit sa inyo o yung ginagawa nyo sa nakaraan, pwede nyo magawa ulit sa present. Ganyan. Siguro ang ganyan na lang. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.